Yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Kasi malaking tao rin ito at kilala to sa cybersecurity world, itong editor na to na tinutukoy namin. Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. Magkukulate sila ng mga data breach, puro Philippine data, and then gagawa sila ng sariling database, dadalhin nila sa dark web, doon nila ibibenta. Yeah, good morning po sa lahat. Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines. Yung Philippine Army, na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy, nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Bello. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Alan? Yep. Yeah, well first, magkaibang kaso ito, kaya 5 sila nandiyan dyan. Yung dalawa ho dyan, kagabilang ho namin na huli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised go-time accounts. Ito ho mga go-time accounts, mga fake identification, fake information na nandiyan dyan. Ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor nung umupo siya, mas maganda raw, maging proactive tayo. So in the sense, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung bentahan nito mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession, as well as yung selling ng mga mule accounts na to, bawal ho sa batas ng Pilipinas. Okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang 3 pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po muna ang pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayaw ko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to, kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ako nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang
hawak na mga database. Ayaw ko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote. Base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung nauunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. We have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republic Act 10175. And at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng batas. Kinuha namin sila actually nakuha namin ito sa loob ng Manila Hotel Restaurant. Kasi doon sila kumakain. Medyo may pambayad tong mga to, kaya doon. Yeah, as per investigation, ang usapan, yung kanilang ayoko nang Nick, ikwento muna yung methodology namin kasi tradecraft po yan ng NBI para hindi mo ma-preempt yung strategy po namin ni Director. Yung conversation nila during that time was that magko-collect sila ng mga data breach, puro Philippine data, and then gagawa sila ng sariling database, dadalhin nila sa dark web, doon nila ibibenta. So ang clientele nila doon, not only locals but even foreigners pwedeng bumili doon. Magandang araw din po. Pwede yung mga i-confirm lang, sir, yung subyangit po ng NBI, gaano po, ay i-background po muna, ano po yung trabaho po niyo? Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. So, Ilang taon na po? 5 years na po. 5 years na po. Yes po. As a data security officer, ano po yung inyong task? Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates, pag may mga improvements sa websites. Doon po sa inyong nabanggit sa executive profession, may binabanggit po na isang tao na editor, yung ng inyong pong kumpanya, na siya nagpamando, nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin ilang mga illegal na aktibidad. Pwede po ba lang pagsuyo po? Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Okay. Paano niyo po siya nakilala? Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will sell him details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So, nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po, gagawan niya ng article. Kailan po nagsimula? 2018 or 2019? 2018, Or 2019? pre-pandemic pa. Yes po. Okay. Ano po yung pinaka-recent na pinagawa po niya bago po kayo nahuli? Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. One Sambayan. Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Ito yung Pro-Lenny, Yes po. One Sambayan. Yes po. Ano po yung pinagawa niyo? Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. So sinubukan niyo pong i-hack. Yes po. Ano po nangyari? Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung datas ng volunteers. Lahat. Yes po. Gaano po karami? Hindi ko na po maalala, pero I think that was 2,000. Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think may hirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung hindi ka college graduate. Yung suggestion niya kasi is directly indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Siya na po bahala doon.
Wala po siyang binibigay sa akin. Ilan po kayo, sir, sa Manila po nila nakakaalam ng ganyang arrangement? Kaming dalawa lang po. Kasi po, ako kasi, thing sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako na mali yun kasi syempre, accessing servers or hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Syempre, sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ko ito ma-hack? So, parang nare-refresh yung skills ko, hindi siya nangangalawang. I'm sorry, no. Nakita na ninyo, spontaneous, walang nakatutok, na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So, this is already public record. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rosnia Cando Liza, sana itulong nyo ang mga talent ninyo sa ating bansa para sa development natin. Huwag yung sirain pa ang bansa natin, sayang lang ang mga skill ninyo. Pahayag naman ni Bor Sariel, laki ng impact at sampal sa gobyerno nung sinabi ng hacker about qualifications dito sa Pilipinas. Sana maging eye-opener na to sa bansa natin para magbigay ng greater opportunities sa mga undergraduates rather than disqualifying them to get jobs and make a living. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Chini Mabsky. I feel the disappointments ng isa. Sa Pilipinas masyadong mataas ang requirement for employment, madami ang qualified pero hindi nabibigyan ng oportunidad. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.